ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% 1,000,000%. hindi nila maareglo. Hindi kung ikaw yung maareglo. may Hindi talaga maaareglo si VP Sara Duterte, mga kababayan. Kaya 1,000,000% mapapanagot talaga ang mga buwayang iyan. kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo? Oh, kaya ngayon pa lang, di ba, ngayon sa impeachment, itutuloy-tuloy nila yan. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Bakit buyoy ito, mga kababayan? Medyo buyoy yun. Yes. 1,000,000% hindi maaareglo. Ano ba to? Parang, saan ito warning? Warning ito sa mga buhaya? Na wag mong palusutin si Sara? O ganyan ba? Mukha nga. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, All ha? Pati si Marcos ha, na ano pala nito, mga kababayan, no? Mag-anak ng asawa niya. pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability. Yan ang nangyayari ngayon para maka-escape sila sa accountability dahil 1,000,000% hindi maaareglo si VP Sara. Yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila hindi sila makakalusot kay VP Sara. Hindi talaga makakalusot yan. Hahabulin at hahabulin kayo ni VP Inday. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So Disgrasya. let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong paborable sa isang partido, sasabihin DDS ako, hindi po ako Hindi ka DDS. Hindi ka DDS. Ano kayo kaberns na kayo ni BBM. Eto, mga kababayan, nilaglag niya si Romualdez, okay. Nilaglag ni Zaldico, okay. Pero hindi niya malaglag si BBM. DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin. Sana same standard din pagdating kay Bangag, kay Marcos. Wala ka sinasabi kay Marcos Doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad Double dito standard nga. kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance. Doon kay VP Sara, bakit wala ka? Andun ba siya, mga kababayan? Isa lang ang kumonta doon si Suntay lang. Yung kay President Bongbong Marcos, no? Ginipit pa nila. Ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag Ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung... Ayan. Don't worry, mga kababayan. Andyan ang Supreme Court Kahit magbulag-bulagan man ang lahat ng kandidatong mga ungas, mga kababayan, pati mga media, andyan ang Supreme Court na nakakita, mga kababayan, bukas ang mga mata. Alam na alam ang purpose nitong mga buhaya, mga kababayan, kung bakit nila ipapa-impeach si VP Sara. Due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka pauwi na naman ito sa technicalities?
Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito Ano na yan? Due process na naman mga kababayan. Lumabag sa due process. naman, tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, Wala silang pinagbasihan na final mga kababayan. notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court. No? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko. Yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Wala. Si Bangag mga kababayan nga ang maraming sabit sa COA. Pero hindi pa rin final. O bakit hindi na lang ginamit yon? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Yung grave threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, hindi pa yung evidential. Ha? Sabi ni VP, Yung grave threat mga kababayan, hindi yan impeachable. Ang sabi sa Constitution mga kababayan, high crimes. High crimes ha. Ang grave threat mga kababayan, kung maituturing man yun na grave threat, is kulong lang ng 1 to 6 months. Hindi yan high crimes mga kababayan. At hindi nga yung grave threat per se. At isa pa, patay na ba ang tatlo? Patay na ba sila? Buhay na buhay pa. Pumayat ang dalawa, yung isa tumaba. wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat yun. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Hindi ka nag-file. Bakit hindi nag-file si Admiral? Si Bangag o si Tambaluslos, pwede silang mag-file ng kaso. Wala nang formal file na kaso mga kababayan. Bakit di nila filean? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was Oo. gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di Oo. dapat Wala man tayong narinig doon sa tatlong ungas mga kababayang demonyo. kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust? But more than the Other high crimes daw. Hindi nga yan high crime. betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang Oo. difference, no? Sana sinampahan ng kaso, no? Presidente at Vice President. Ang President is immune from suit habang siya ay Presidente. Ang Vice President is not immune from suit. So, dapat, doon Pero wala pa rin dyan. Kailangan pa rin ng Supreme Court decision dyan. Sige, sampahan nila ngayon. nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, ito, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Wala kasamahan mo, mga hipokrito. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's Hipokrito. the height of hypocrisy. The height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, Defensive. tumatago sa technicality. Oh. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So Gusto nila dahil may loophole kasi dyan mga kababayan, gusto nila ilabas ang SALN at the end of the year dahil i-withdraw lang nila mga kababayan ang pera. Tapos pag January, ibabalik din. doon lang ako sa tama. I will not be swayed
by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sige. Kasi may video po eh. Si Vice Hindi sa akin nga, again. President that may tinawagan na. Yes, okay, sa akin, Patayin mo. sa akin, Explicit. hindi, it's explicit. It's explicit. You know, Oh, grabe ang media talaga, pinagdildilan mga kababayan, no? Pinagdidiinan nila na ano, may maling ginawa si Sara. Oh, If it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi wala nga statement, di ba? ko. Sina ano? Yung tatlong bukol mga kababayan. impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Strictly criminal ang requirement. kung yung... Ng impeachment proceedings, hindi siya proof beyond Yes, pero kung yung... Kung grave threat lang mga kababayan, dapat si Tatay Digong. Ang dami na sanang na-threat yun, mga adik. Oh, hindi man lang nasampahan si Tatay Digong na impeachment dati sa ano, sa kanyang pagtitreat sa mga kriminal. Wala yan mga kababayan, kababawan. For the sake lang na masampahan ng kaso si VP Sara. Mismong tinakot, hindi nag-file. Nag-file ba yung mga tinakot? I don't Hindi. know kung nag-file sila. Nag-ano po yung Yes sir, bento ka na ng media. Nag-file ba sila? Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta ng wala. though Wala ngang ano, resulta sa investigasyon. quasi-judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro Oh, and then, kahit nagpa-imbestiga mga kababayan, walang nag-complain. Formal complaint ha, wala. nila, di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Hindi, okay, isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Wala. Di ba, ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi Double ang problema standards. dito, we cannot... Okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Sa Congress lang dahil mga kawatan, mga buhaya. Pero sa sambayan ng Pilipino, napakaraming gusto si VP Sara. Madami takot kay VP Sara. Takot sila kay Sara dahil ayaw nilang mga kababayan napanagot kapag si Sara na ang uupo 100%, 1 million % pa nga. Pananagutin sila sa kanilang mga sala. Na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? kung Let do you the think people na decide. impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that eh. I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of prinsipyo, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. Wala. Puro yun mga mga kababayan, talagang a move para harangan ang impeachment ni Sara. Dahil kung mga may prinsipyo pa sila mga kababayan ang dami-raming pwedeng ipa-impeach mga kababayan. Kasama na yan si Boying sa ombudsman. Impeachable yan mga kababayan. Si Marcos. Kung gusto talaga nila ng pananagutan, bakit hindi nila unahin itong pagnanakaw sa I bayan? respect that. Rinirespeto ko yung grupo ng Makabayan. Makabulok dahil ang sabi lining sa mga ideology ng mga NPA na siya madudurog mga kababayan kung uupo si Sara. Rinirespeto ko yung grupo nila Kiko D na Babalu. yun sa kanila prinsipyo. Di ba? Prinsipyo. Kainsuka nga sila. Anong prinsipyo mayroon sila? Antay-Marcos dati, ngayon kainsuka. Naniniwala ko, prinsipyo nila yon. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi Takot mananagot ako sila. Ngayon hindi pa sila nananagot eh. Diba? Aminin natin yan. Aminin! Huwag i-deny! Aminin! Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.